aking pinuhulog dyan sa ilog. Maski na ano, umaalingasaw araw-araw ang basura mo. Taon na nating napapanood sa telebisyon ang mga pangyayari sa mga dump sites sa NCR at Maynila, ngunit hindi na ito malayo sa katotohanan na nakikita natin sa Lamins dump site ng Namnama. Sa maliit na barangay ng Namnama, makikita at matatagpuan ang sinasabing tampakan at imbakan ng basura ng buong syudad ng Ilagan. Minabuti namin itong puntahan upang alamin ang kasalukuyan nitong sitwasyon. Matapok at mabato ang daang sumalubong sa lugar. Ngunit sinalubong pa rin kami ng ngiti ng kapaligiran na animoy nagpapapansin. Ngunit sa pagtanaw namin sa may bandang doon, matatanaw ang sinasabi nating dagat ng mga basura. Pagbungad namin sa may basurahan, aktong may truck na nagtatapon ng basura, makikita agad nagkakandara pa ang mga aksidente sa pag-aagawa ng mga basura. Pati mga bata hindi nagpaawat. Maririnig natin habang papalapit tayo sa mga papagkabayan dito ang tunog ng mga langaw, at habang papalapit rin tayo pasapit yung amoy. Nakikita niyo dyan, ito yung tuktok no ng basurahan. Magmula doon hanggang doon, tuktok ito yung tuktok niya. So pagbaba dyan, tanaw natin yung mga basura. Sa buong pag-akala naming may mga tirahan ng mga tao malayo sa dump site, iyon pala hindi. Dahil ang totoo, sa mismong dump site na sila nakatira. At dito na kumakain, nagpapahinga, at ito na rin ang kanilang nagsisilbing kanlungan sa mainit na umaga at sa malamig na gabi. Ito yung tinatawag nating bahay tulugan at kanilang bahay panuluyan. So, maliit lang siya. Kasya na ang halos 5 tao na siguro sila nagsisiksikan dito. Diyan. So, kompleto rin. May unan sila, may kutsyon, may kumot na rin, panlaban sa lamig tuwing gabi, at may mga damit. So, ito, isang bahay pa lang to. Iba pa to sa kabilang bahay. Isa ring bahay to, bahay rin yan. So, may mga natutulog din dito. So, dito mayroon na rin silang tubigan at paglutuan, mga sangkalan, gano'n. Palayok. Nagpapainit din sila ng tubig dito. Ito to, ulangan nila ang palaya. Yan, so may kompleto na rin. Parang may tuturing na isang bahay. Kaso nga lang yun, hindi sementado. At yari sa tolda, yung pinagdikit-dikit. Yung mga talagang barong-barong. Yung makikita natin sa mga Maynila, ganun. Ito, makikita natin ang katotohanan dito sa may dump site ng Namnama. Halos araw-araw, ganito ang pangyayari rito. Animoy nagmimistulang hulog ng langit ang mga basura sa tuwing sasalubungin ito ng aksidente. Taong 2010, nang salantain ng Bagyong Juan ang kabuuan ng Ilagan. Nadamay riyan pati ang dump site ng Namnama. Natanggal at natuklap at nasira ang recovery material facility na siyang nag-grind at nagsesegregate sa mga basura. Na siya rapat ang gumagawa niyan ngayon. Ngunit ngayon, makikita natin manual na ang pagsesegregate sa mga basura. Ngayong 2014, halos magtatatlong taon na, wala pa ring resolba, wala pa ring solusyon, at wala pa ring aksyon sa mismong recovery material facility. Yun ang target namin. So magpapagawa po ng materyales sa dump site po. Material recovery facility. Doon, right in the dump site. Ito ang dating recovery material facility kung saan ang mga makina na dapat pang-grind at pang-segregate sa mga basura ay nasira ng Bagyong Juan kumakailan lamang noong 2010. Ito ang dating recovery material facility kung saan dito nakalagay at nakapwesto ang mga makinang ginagamit para mag-grind ng basura.
Ngunit kung sa makikita ninyo ngayon, ang mga basura na naririto ay nagkakalat pa rin. Walang proper segregation ng mga basura. Go. So ito yung nalalabi no, sa Recovery Material Facility matapos ang Bagyong Juan. At ito na nga, ginawang tambakan ng mga karton na pwedeng ibenta sa may palengke. So makikita ninyo dito sa loob ng dating facility ay mga drums, mga kiluhan, mga kagamitan ng mga bata rito. Actually, yung mga gamit na naririto ay minsan galing rin sa mga basura, tapos nililinis na lang nila. So kung ano yung mga magagamit na sa tingin nila ay magagamit, iniimbak nila rito at pwede pa nilang i-recycle. So kung makikita nyo dun sa side, yan yung mga kwan. Kung papasok daw sila sa trabaho dito, ay meron silang pan-lunch. May tubig sila. Siyempre, kwan yan. Na filtered. No? So, nandyan na lahat. Mga pagluto nila, mga gamit nila. So, ito yung dating Recovery Material Facility. Kung titignan natin doon sa bubong, yan na yung yung pinaka-latest development ng munisipyo. Ayon na rin sa kanila na pagkatapos ng Bagyong Juan ay kanila itong pinaayos at pina-renovate. Pero yung mga materyales nga na transfer dun sa slaughterhouse na ayon na rin sa mga residenteng naririto, hindi pa rin na ibabalik hanggang sa ngayon. So, until ilang taon na po kayo dito? Ilang taon na po? Yung pag-stay nyo po dito? Ganito na po ba noon nyo? Ganito na talaga. Itong gusali dito, Auntie, anong nangyari dito? Ito, anong dati para saan to dati? Mga buwan. Kaya lang no. May makina na nung kaya lang sila. Sa amin na nagay, sinuha na ulit. Tapos, ganito na lang daw. Sabi nila, tuloy ba yung ante yung kwento na nung Bagyong Juan, naratrat daw ito. Natuklap yan. Tapos, anong ginawa na nila nun pagkatapos ng bagyo? Kwan, may budget ba dito? Yung tractor nun, yung pinadala nila, nasa na yun? Kinuha na niya. Oo, ulit? Oo? Sa Victoria. Hindi ba permanent na dito? Ito, nagagamit pa yan? Ay, hindi magamit yan. Sira na? Ano yung nagro-rondo nun dito? Ay, nandun. Ang gagawin namin, yung mga equipment na nasa public market, kasi mayroon pa, itra-transfer doon. Kasi may mga composter pa dyan. So, pagka operational na, doon na, ito nang naman. So, nakaalot naman yung ngayong taon na ito. Ngayon 2014. 2014. Yung pagbili namin ng drilling machine, pipe compressor, hammer mill, yun gano'n. So, gagawin namin doon. So sir, para may budgeting po ba dun sa dump site? Actually, mayroon part kasi hindi naman namin masustain. Kasi ang kailangan na budget ay napakalaki. Magkano po sir? To convert it to sanitary landfill, napaka-millions ang kailangan. Yes. So, progressive ang gagawin namin. So, kaya nga nahihirapan din ang isang municipality o isang syudad kasi malaki talaga ang kailangan gugugulin for the development of although kaya nga the municipal mayor is trying his best para i-allocate lahat naman sa
yung perang internal revenue allotment for the whole Ilagan. Kunti na namin makuha. Barangay captain po kaya may natatanggap po siyang commission or budget para po ICT. Wala, hindi po bumisita minsan dito sa kapitan. Minsan. Anong ginagawa niyo dito? Pag election, gano'n. Boto niyo ako. Yung dumaan, pumunta sa bukid niya. Pero hindi mo pinapag-alaman pa. Kahit na pagkakala hindi na. Kahit kapitan. Yung eleksyon, meron sila, marami sila, ano dito. Lumaban na para konsyal, tapos na, Wala na. magbigay ng ganito, merienda, ganun, tapos na, wala na. Parang wala ng tao. Balik po tayo dun sa mga makina po na nasira daw po ba talaga? Yung kwan po, yung dito po. Yung facility dito nun, yung machine. Ganito lang. Yung mga pahuli na sira. Sabi kasi nila po, yung mga una na po namin na-interview dito, yung makina magra-grind talaga. Yung tunawin niya parang ganun. Ipaliitin niya tapos ihahalo sa mga hollow block. Ganun ba ganun? Pero wala na silang ginawa nun matapos ito. Wala. Hindi na sila na. Sabi naman nilang mga nagtitingin po noon, maayos naman daw po noon. Hindi kami kakalala. Pero sa tingin ninyo, anong mas maganda po? Yung ngayon po, yung nabago. Dahil yung mga tao, yung mga trakan, hindi kumukuha ng mga basura. Walang akyatan, magagalit yung trader. Yung kwan pa, yung kwan rota, kumuha. Ano yung Yung nag-rekan yung mga trakan. Kumukuha sila. Noon, hindi. Marami makuha talaga noon. Ngayon na. wala. bakit po? Kahit kung marami kami, yun lang. Yung trader, Naman yung kasama niya. Salamat po. Matagal lang umikot sa sanlibutan ang kasabihang may pera sa basura. Ngunit kung totoo man ang kasabihang iyan, edi sana ang mga nakatira rito, ang mga scavengers, ay nakaupo na sa lamesa ng hari at naghahanda, kumakain at nagsasalo-salo sa isang desenteng pagkainan. Nakatira na sana sila sa mga mansyon. Ngunit, masakit mang isipin ang katotohanang kahirapan pa rin ang kanilang pangunahing kalaban. Kahirapan pa rin ang dumodumina sa lugar na ito. Yan ang mensahe ng mga basurang nakikita natin sa ating paligid. Ang mga basurang nagsasalita na ibig iparating ang kanilang naisin sa atin. Na yan pa rin ang hindi masolusolusyonan ng ating pamahalaan. Yan ang tunay na buhay at ang katotohanan sa may Cuyago. Ito si Gio Zipagan para sa Wild Day Report.